So mga par, sa naging laban nga po sa pagitan ng hard-hitting puncher na Pinoy boxer na si Mel Fajardo kalaban si Makanja Johanna na ginanap sa Tasmania sa Africa, ay nakatikim po mga idol na mapait na pagkatalo ng ating pambato na si Fajardo sa naging bakbakan mga idol. First quarter ng laban, kumamada itong si Johanna sa Pinoy boxer. Maaga niya pinamaga ang kanang mata ni Fajardo. Bagaman pagdating sa round 5 mga idol, ginulantang ni Fajardo ang tubong Tasmania at pinabagsak niya ito mga idol gamit ang kanyang malakas na kanan. At umpisa nito mga boss, dito na lumamang sa bakbakan ng Pinoy. Bawat ito makakatama sa Aprikano mga idol, na may milipit talaga sa sakit itong si Johanna, lalo na pagdating sa last quarter ng bakbakan. Naging buyakap na ang Aprikano sa Pinoy. Ano may kumakayakap ito mga idol, ayaw na bitawan si Fajardo. Bagamat pagdating sa scorecards, nagulantang tayo sa resulta mga idol, dahil nakuha pa po ng Tasmanian fighter ang panalo via unanimous decision sa score na 116-111 sa tatlong judges. Samantala dating 2 division champion at ngayon isa ng boxing experts na si Timothy Bradley, matapos maraming mga boxing fans mga idol ang nagsabi na isang all-time great fighter na daw ang current unified heavyweight champion Alexander Usyk, matapos ito manalo noong linggo sa rematch nito kay Tyson Fury. Ano yan ni Bradley mga idol? Sang-ayon naman daw siya na si Alexander Usyk ang pinaka-the-best na heavyweight boxer sa kanyang panahon, pero hindi daw ibig sabihin nito mga idol kabilang na ito sa all-time great fighter sa boxing sports. Hindi naman daw dinedisrespect ni Bradley si Usyk, pero ang katotohanan lang daw mga idol ang kanyang sinasabi. Well, hindi naman natin masisisi mga idol si Bradley Boy kung nasabi niya ang ganitong bagay kay Usyk. Kabilang din kasi sa golden era itong si Bradley. Kumbaga kapanahon nito mga idol, ang dalawa sa kinikilala na all-time great boxers sa boxing sports. Ito nga ating pambansang kamao Manny Pacquiao at si Mayweather Jr. na kabilang sa top 10 greatest boxer of all time. Nasaksihan ni Bradley mga idol kung paano makipaglaban ang tunay na goat ng boxing. At malamang mga boss, pinagbasihan din ni Bradley ang kanyang sinabi na hindi talaga kabilang si Usyk sa mga all-time great dahil maraming magagaling na heavyweight boxers sa nakaraang generation, kagaya na lang ni Muhammad Ali, Evander Holyfield at marami pang iba. Kung ikukumpara natin mga idol ito kay Alexander Usyk, sobrang layo niya talaga dito. Sa kabilang banda naman mga idol, ayon nga po sa report galing sa Boxing Insider ni si Michael Benson, pumirma na daw ang undefeated retired 2 division champion na si Andre Ward ng 3-fight deal contract sa Riyadh season ni Turki Al-Sheikh. Bali babayaran daw si Andre Ward ng $130 million para sa tatlong laban niya sa Riyadh season. Well, napakalaking pera to mga idol para sa kagaya ni Andre Ward, dahil noong aktibo pa ito sa bakbakan mga idol, nag-average lang ito ng 3 to 5 million kada laban. Pero gayon pa man mga idol, hintayin pa rin natin ng report galing kay Turki Al-Sheikh kung totoo ba talaga ang balita na lalaban ulit si Andre Ward sa bakbakan, sa kabila na matagal na ito nagretero sa boxing sports. Kung sakaling tama ang report na to mga idol, malamang hanggang exhibition fight lang si Andre Ward. Kapag lumaban kasi ito sa pro, sigurado madudungisan ang kanyang record sa bakbakan.